lutong. Fried chicken, kakokok. Start na tayo, kakokok. Meron tayong 2 kilong manok dito. Itong manok, iba-ibang parts. Merong thigh, may wings, meron ding pitso, at meron ding legs. So, 2 kilo to, iba-brine natin. Para saan ba ang brining, kakokok? Nagba-brine tayo ng manok para mas juicy at mas malambot yung ating chicken. Lalo na kapag nag-chicken joy ka ng pitso ng manok. Minsan kapag hindi mo yan brinay, hindi masarap, di ba? Walang lasa. Pero dahil sa brining, magkakaroon ng lasa yung ating pitso at mas malambot at juicy pa. Okay? Ito yung ingredients natin sa brining. So, maglalagay tayo ng 500 ml, kalahating litro ng tubig dito sa ating kasirola. Ganito yung ratio ko ng brining, kakokok, para tamang-tama po yung alat ng ating manok. Every 1.5 liters ng tubig, naglalagay ako ng 2 tablespoon ng ating asin. Two tablespoon. Rock salt po yung gamitin nyo, kakokok, ha, para mas masarap. At pag iodize kasi, iba po yung level ng alat ng iodize. So, minsan may tendency na magiging sobrang alat kapag iodized salt. Maglalagay tayo ng 1 tablespoon na sugar. Okay? So, baka nagtataka kayo, 500 ml yung nilagay ko, pero ang sinabi kong measure, 500 ml na tubig yung nilagay ko, pero ang sinabi kong ratio ng ating salt ay pang 1.5 liters. Kasi, pakukuluan natin itong ating brining solution. Bakit 500 ml lang? Para kapag kumulo na, maglalagay tayo ng 1 liter ulit para mas madaling lumamig yung ating solution bago ilagay yung ating manok. So, maglalagay din tayo ng luya. Cut lang natin, kakokok. Yan, luya. Garlic, kakokok. At dahon ng laurel, kakokok. Isang dahon lang na maliit sa 1.5 liters na tubig. At ito pa lang ating ground paminta. Pamintang durog. Alright? So ito, kakokok, pakukuluan lang natin. Pagkakulo, 2 minuto lang. Bakit natin pinapakuluan? Para mas maging malasa yung ating solution. Mas ma-extract yung juice ng luya, ng bawang. At saka syempre, para lumabas yung lasa ng laurel, kailangan pakuluan mo. Pakuluan lang natin. Pakuluan lang natin ito, kakokok. Pagkakulo, 2 minuto lang, tapos turn off na natin. Kumukulo na, kakokok. So, 2 minutes lang, ha. Hinaan natin ng konti. Tanggalin muna natin yung dahon ng laurel, ha. Kasi matapang po ito. Ayaw natin na maglasang laurel yung ating fried chicken. Ngayon, meron tayong 1 liter na malamig na tubig. Malamig para mas madaling lumamig yung ating brining solution. Yun. So, palamigin natin kasi ito po maligamgam pa. Ayaw naman po natin maglasang tinola yung ating fried chicken. Hindi po natin ilalagay yung ating manok dito sa ating brining solution hanggat hindi po malamig yung ating solution. Okay? Balikan natin maya-maya. Kakokok, malamig na yung ating brining solution. Ililipat ko lang yung ating chicken dito sa mas malaking palanggana. Ganda ng manok, oh. Fresh na fresh po. Binili ko to kanina sa palengke. At ilalagay na natin yung ating brining solution. Malamig na to, kakokok, ha? Yung lamig niya, paano yung lamig niya yung pag kumuha ka sa gripo? Ganun pong klaseng lamig. Yun.
So kung mapapansin nyo, hindi po natin nagamit lahat yung ating brining solution. Pero lalagay ko yung mga luya. Bakit importante kakokok na tamang dami lang ng brining solution dun sa ilalagay nyo sa inyong chicken? Kasi kapag tamang dami lang ng chicken, mas diluted yung inyong brining solution. Okay? Mas konti yung paghahati-hatian nilang alat ng inyong manok. As compared kapag nilagay mo lahat. Based po sa experience to ha, kapag ito po nilagay nyo lahat sa inyong chicken, yung mga manok nyo nag-backstroke, nag-freestyle, pumunta sa dagat, magiging sobrang alat po yung inyong mga manok or yung fried chicken kahit po banlawan nyo or hugasan pagkatapos nyong i-brine. Pakita natin kakokok kung gaano kadami yung solution sa ating chicken. Yan po yung tamang-tama lang po yung dami ng brining solution sa ating manok. O baka sabihin nyo, bakit ang dami mong ginawang brining solution? Mahirap po kasing gawan ng ratio. Ngayon, kung meron kayong 3 kilong manok, edi gamitin nyo po yung solution natin na pang 3 kilo. Tamang-tama lang po yun. Okay? Babalutan lang natin ng cling wrap. Ilalagay ko ito sa ating ref. Ibabrine natin for 8 hours. Okay? Yun po ang sweet spot, kakokok. 8 hours. Or maximum po, 12 hours. Pwede bang 2 oras lang? Pwede, kakokok. Pero dagdagan mo ng 1 tablespoon ng asin yung inyong brining solution kung ibabrine mo siya or lulutuin mo na siya after 1 hour or maximum of 2 hours. Based sa experience kakokok, after 4 hours, okay na to. Masarap na rin. Juicy na rin yung manok. Pero ang sweet spot, 8 hours. 12 hours ang maximum. Huwag na kayong lalampas doon kasi iba na yung nagiging texture niya kapag lumampas ka ng 12 hours. Okay? Ilalagay ko ito sa ating ref. After a few hours kakokok, tatanggalin muna natin sa brine bago tayo magprito ha. Patitiktikan lang natin. Right. Patiktikan muna natin ito. Gawin muna natin yung ating gravy. So, kakokok, sa low heat lang po ha. Low heat lang. Tapos, maglalagay tayo ng mantika. Butter, kakokok. Butter. Tunawin lang natin yung ating butter. Lagay na din natin yung ating all-purpose flour. Halu-haluin lang po natin kakokok hanggang mag-brown. Yan. Siya nga pala kakokok, lahat po ng measurements ng ating ingredients nakalagay po sa description box. Yan. So, huwag nyo pong hintuin yung paghalo ha, kasi baka masunog. Basta ang goal nito, kailangan itong ating mixture ng ating harina at saka ng butter mag-brown. Malapit-lapit na to. Light brown na, pero kailangan yung kulay niya kasing kulay nung normal na gravy na kinakain natin sa mga fast food. So, hindi tayo maglalagay ng toyo. Ipagba-brown lang natin itong ating mixture at yun na din yung kulay ng ating gravy. Actually, pwede itong lutuin ng mas mabilis. Lakasan lang ng konti yung apoy. Pero bakit kailangan low heat lang? Para maluto po yung ating all-purpose flour. Yung harina kasi, kapag binigla mo yan ng luto, minsan yung lasa niya, lasang hilaw na harina. Ayaw po natin nun. Okay? Kaya dapat dahan-dahan yung pagluto. Yan kakokok, okay na to, ganitong brown po. Lalagyan na natin ng tubig. Dahan-dahan po yung paglagay ng tubig. Yun. Mix lang natin. At ngayon kakokok, lalakasan na natin yung apoy ha.
lalagay lang natin sa medium. Halu-haluin lang natin, bahagya lang kakokok ha, para hindi magbuo-buo yung ating harina. At pag kumukulo na yan, lalagyan na natin ng timpla. Yan kakokok, kumukulo na. Yan o. Ilalagay na din natin yung iba nating panimpla. Garlic powder kakokok. Pure garlic powder po ito ha. So, kapag bibili kayo ng garlic powder, siguraduhin yung pure garlic powder kasi yung iba may asin. 1 tablespoon po na garlic powder ito. So, kapag may asin yun, naku, mapapaalat po yung inyong gravy. Lagyan natin ng konting asukal. Ang ating paminta. Okay? Lang. Lagyan din natin ng 2 beef cubes. Okay? Beef cubes po para mas malasa. Pwede bang chicken cubes? Pwede naman po, nasa sa inyo po yun. Pero beef cubes po talaga ang ginagamit ko sa gravy para mas malasa. Alright? Yun. At medyo mahirap lang talagang haluin yung ating pamintang durog. I-mix-mix lang natin. So, lulutuin natin to ng mga hanggang 8 minutes kakokok. Okay na yan. Hinaan lang natin ng konti yung ating apoy. Dapat simmering lang ha. Yan. Nasa medium low lang po tayo. Paminta. Dinudurog-durog natin ha. Yan o. Yan kakokok, makikita nyo po na medyo malabnaw pa ha. Hindi pa ito yung lapot na gusto natin sa gravy. Yan o. Malabnaw pa siya. Lulutuin natin ito hanggang lumapot. At ngayon kakokok, huwag nyo po munang titikman. Ha? Kasi kapag tinikman nyo to ng ganito po sa kalabnaw, ang tendency po niyan, matabang pa. Okay? Baka maglagay na kayo ng asin. Tikman nyo po pag malapit ng maluto, at kapag malapot na siya. After 8 minutes po na kumukulo, tingnan nyo po, oh, malapot-lapot na. Yan oh. Kasi kapag lumamig po yan, mas lalapot pa siya. Tikman natin. Ngayon natin tikman, kakokok. Very good na kakokok. Tama-tama na yung alat. Napakasarap. Okay na to. Hindi ko na dadagdagan ng asin. Pero kayo po, pag kayo yung gumawa, tikman nyo muna bago nyo off yung apoy. Kapag tingin nyo, kailangan pa ng alat, dagdagan nyo lang. Konting-konti lang. Start kayo ng 1/4 teaspoon. Okay? Gawin natin yung ating breading. Ha? Ito po ay all-purpose flour. Cornstarch. Okay. Garlic powder. Kung meron po kayong tatanggalin na ingredients ito sa ating breading, wag nyo pong tatanggalin yung ating garlic powder kasi ito po yung isa sa mga nagpapasarap. Talagay din tayo ng ating paminta. Paprika. More on kulay, okay? Kasi konti lang naman yung ilalagay natin. Kung wala kayong paprika, sweet paprika, or yung ground paprika, gumamit na lang po kayo ng atsuete powder. Okay lang po yun. Kung wala pareho, huwag na lang pong lagyan. At para may extra po na alsa dun sa ating breading, maglalagay tayo ng konting baking powder. Okay? Mix lang natin. Ngayon, set aside ko lang. Hindi po lulutuin lahat ito ha. Hindi ko po lahat lulutuin. Yung iba, ilalagay ko sa ref. Ilalagay ko lang sa ziplock. Ref po, maximum of 2 days. Pero pag sa freezer, maximum po of 2 months. Pero best quality,
1 month lang po sa freezer. Pag nilagay sa freezer at kakainin kinabukasan, ilabas nyo na po kinagabihan bago yung kinabukasan, okay? Mas maganda po na i-thaw nyo sa loob ng ating refrigerator, hindi po sa labas. Based po dun sa mga nababasa kong food safety, mas okay po na i-thaw sa loob ng ating ref, hindi po sa labas. At may magbabaon daw po tayong estudyante, ang gusto daw niya ay chicken thigh at pakpak. Yan. Pero ako gusto ko kasi yung pitcho. Budburan din natin ng konting garlic powder. Yun. Sabi ko konti, no? Pero mas masarap pag maraming garlic powder. Ito po kakokok, yung pagbudbud ng garlic powder, optional lang kung gusto nyo lang. Pero kung gusto nyo ng masarap, lagyan nyo po. Recommendation po, lagyan nyo ng garlic powder bago nyo ilagay dito sa ating breading. Okay? 4 lang muna kasi 4 lang yung kasya dun sa ating lutuan. Yan kakokok, mapapansin nyo, dinidiin ko po yung pag-coat ha, para mas kumapit. Kasi isang beses lang ako mag-coat eh, hindi kami mahilig sa masyadong makapal na breading. Pero nasa sa inyo po yun, kung gusto nyo makapal na breading, i-double coat nyo na lang. Huwag lang ng konti, yun. Yun. So, rest lang natin ito for a few minutes lang bago natin ilagay or itip sa ating kawali or mantika. Check natin kakoko kung mainit na yung mantika. Ayun, pwede na. Lalagay na natin yung ating chicken. Yun. Piprituhin natin 12 to 14 minutes kakokok ha, para siguradong luto yung loob ng manok. Yan kakokok, 12 minutes na. Check natin. Yun oh. Ganda po oh. Wow. Sura pa lang oh, malutong na at mukhang masarap. Ang ganda. So, ilagay natin yung ating next batch. Alam mo na luto na yung chicken kapag medyo lumulutang-lutang na siya sa mantika. Ayan o. Nagpo-float na siya. Ayan o. Ganda ng ating manok. Lutong po niyan, kakokok. Kahit hindi tayo double fry, malutong yan. Tayong gravy. Tikman natin, kakokok. Yan o. Yun. Lutong. Alright. Sarap. Ang juicy oh. At lutong-luto yung loob, kakokok. Sarap. Ang lutong ng balat. Ang sarap din ng gravy natin, kakokok. Sarap.